Question po, you have two existing contracts with Elias, yung business partner and yung isa as a manager. May timeline po ba yan? May coverage period ba yan? Like 5 years after that, it will expire? The management contract is 5 years and the partnership is indefinite. Hello, magandang gabi po. Ako po si Vince World po. Okay. Kasi ngayon sa social media, nakikita namin na sobra yung pambabash po nila sa inyo. Then ngayon in person, nakikita namin parang hindi kayo naapektuhan. Pero kasi iba yung tawa nyo, ma'am eh. Pero deep inside, ang tanong po namin, ma'am, paano nyo na-handle yung mga pambubuli nila sa inyo? Actually, sasagutin ko yon kasi dami din na nagtatanong sa akin, paano ko i-handle? Hindi first time ako nabully. Kaya nga nagpaparitoke tayo para hindi na mabully ulit. Pero mas malala pala. Dati sa school pa lang. Pero ngayon, buong mundo na. Nagulat ako. Pero, ayun, hindi na ako nagbasa ng comment. Yung mga negative, alam mo yung kapag merong nagsasabi sa'yo ng maraming nagsasabi sa'yo ng masama, nilalait ka, ginawa ko pong inspirasyon. Kung paano ko i-handle, paano ko i-level up yung para hindi na ako mabully ulit. Yun, pero nandun na yun eh, hindi na natin maiwasan yun. Hindi din natin ma-please lahat ng tao. Sa akin naman, ginawa ko lang inspirasyon. Yeah. Yun na yun, hindi ko tinitake na negative. Kasi kung intindihin ko pa yung mga bashers ko, tumatanda siguro ako, mas maaga akong tatanda. So, ang sa akin naman, hinayaan ko lang sila. Sila din naman yung nasasayangan ng oras. Sa akin naman, ginawa ko lang naman yung trabaho ko, wala akong taong inapakan, yun yung pinaka-importante. So, sa mga bashers ko, kaya thank you sa inyo. Yeah. Maraming salamat. So, yun. Yeah. Maraming salamat. Napakagandang sagot. Okay, thank you very much, Vince. In this light, I would like to commend Ma'am Beverly kasi very strong niyang inamin naman na yung nagpaayos siya, nagpa-enhance siya ng mukha dahil binubuli nga siya noong araw. Hanggang ngayon binubuli pa rin. Pero she's very strong naman ngayon sa mga napagdaanan niya, experience niya. Okay? So, next question kay Miss Ann Venancio. Good evening po, kay Miss Beverly. Ma'am, paano po ba yung nag-start yung talent and business manager partnership niyo po ni Elias? Actually, yung kontrata natin is nagsimula talaga ng April 2. Pero nung, kasi nakiusap sila, lahat ng banda din, ng iba, yung mga band player, nagsimula sila ng April 11 and 14. So, nag-start ng account ako doon. Tinitake over ko yung show nila is April 11, 2025. Yeah. Yung nagkakilala kami ni Elias, kung hindi mo matanong, birthday ko kasi noong March 3, 2025, 29 years old ako noon. Dati, tumatakbo kasi ako as a board member, under ticket ng Halos Host. So, yun. Siyempre, as si Miss Beverly, pumipig na baglaban, nakilala naman doon sa Sambonga del Norte na matulungin talaga. Kasi galing talaga din ako sa hirap. Until now, mahirap pa rin, pero nakakahon konti. So, ayun, nakilala ko si Elias, yun din naman sigaw ng mga staff namin before na i-invite si Elias. So, in-invite ko siya, nag-gather po ako noon before nakagather ako ng almost 50,000 crowd. So, pumutok din siya doon. So, doon nagsimula doon niya ako na-approach na, ma'am, pwede ba kita maging manager? So, inisip ko pa yon. March yon, isang buwan ko pa siya tinanggap. Kasi tinignan ko yung performance na pwede ba kitang tanggapin? Kasi hindi naman po pwede basta-basta ako magkaroon ng negosyo na hindi ko alam. So, paano yung services namin sa mga client? So, siguro sa nakikita, maraming kontrobersiya, bakit ako sunod ng sunod before na March pa lang, bakit pumunta ako doon sa mga show nila. Tinitingnan ko po yung full show nila, tinitingnan ko po yun kung paano namin i-level up or paano
paano namin i-develop yung career nila. So as a manager, kailangan ko talaga mag-create ng para sa talent. Anong ikakaganda ng talent? Ano yung kinabukasan nila as a talent? So, pinagstudihan ko talaga yon. So, hindi lang yung hanggang doon lang sila, doon na yon. Hindi po ganun. Ang natutunan ko sa negosyo, kailangan talaga may improvement. Yun po yun. Yeah. Last na po. Paano naman po nag-start na parang hindi na po kayo okay? Nag-start po kami nung first week of July. Yeah. Yung pumutok yung issue, merong videos na nag-leak. Ayun na ngayon, doon ako sa China. Siyempre, hindi ko masagot kasi sa China wala talagang Facebook eh. Kailangan makikonek ka pa ng hotspot para magkaroon ka ng Facebook. So, bumalik ako ng July 7. Doon ko na sinagot dito sa ano. Yun na yung nasabi ko, hanggat ka-live-in partner ka pa lang, kailangan huwag kang masyadong magselos ng magselos. Kasi huwag ka din na mangikialam sa management. Sabi ko before, dalhan mo ko ng marriage certificate, i-acknowledge kita. Pero yun na nga, paano i-handle yung hindi naman kayo mag-asawa na palaging mag-away na mag-away. So sabi ko, hanggat live-in partner pa kayo, kailangan meron kayong understanding. Paano kayo magpapakasal? Kung dito pa lang sa live-in pa lang, nag-asama pa lang kayo, hindi na kayo mag-intindihan. So, kailangan talaga mag-ayos muna sila. Sa akin naman, trabaho lang po yun. Yeah. Thank you. Actually, as the go-between sa management and the artist, I endeavored to settle them. No? July 7, pinadala ko ni Ma'am. I talked with the band. And the last words from them, they said that mabuti naman at nalinawan kami, so okay na. Then July 28, we had a meeting again, but only Elias came. So we tried to talk it out, although despite the presence of a lawyer that he brought. Although sabi ko, meron ka namang lawyer. Ito, ako. So anyway, right naman yun. Tigdala siya. So we were settled also. But we were just surprised that later on in the evening, he had a meeting with another lawyer. So ito na. Wala namang problema yan. But ako naman on our part, I hope we all agree, Ma'am Beverly, that I always want to endeavor that this will end into a peaceful resolution. Okay, thank you very much, Attorney Ivan.